It's important that we stay connected even if we cannot gather physically just yet. No matter your age, there's a group for you. Visit these social media pages and join their online activities. And of course, we invite you to check in with us regularly through Facebook, through newlife.ph, New Life Media PH in YouTube, and you can also follow us on Instagram at newlife_ph. Let's do life together and get connected after this service. Click on the Zoom link in the caption for this video. There is no need to feel isolated. Get connected now. This week at New Life Online. Let's start our day together in prayer. Set your alarm for 9 a.m. Monday to Saturday for Link Up. New Life pastors and leaders will lead us into prayer via newlife.ph on Facebook and New Life Media PH on YouTube. Check out our free life classes every week. Link, Immerse, Flourish, and Empower classes happen from Monday till Thursday at 5 p.m. via Zoom. Share the good news and invite someone to class. Dress up or dress down. Just make sure you're tuned in to Lockdown Live from Monday to Wednesday at 7 p.m. for some casual conversations with our senior pastors, Paul and Shadi Chase. And guess who's coming back this Tuesday? That's right, Pastors Mark and Janet Berzee will be back to speak on Revival. Lockdown Live, hosted by Pastor Stephen Chase. Simulcast on newlife.ph on Facebook and New Life Media PH on YouTube. Let's bookend our weekdays with talks on revelations and relationships with Pastors Giselle and Mylene Evangelista and some very special guests. Mondays and Fridays, 12:30 p.m. on IG Live. So make sure you're following us on Instagram via newlife_ph. Let's dive deeper and learn to divide the Word of God every Wednesdays at 10 a.m. with Pastor Shadi Chase. Word at 10. Simulcast over newlife.ph on Facebook and New Life Media PH on YouTube. Make sure to invite your 5 and let's word up. Thursdays to Saturdays are for our 8 a.m. morning devotional on newlife.ph on Facebook. Best enjoyed with a cup of coffee and your family and friends. Have you just accepted Jesus as your Lord and Savior? Congratulations and welcome to your new life. We are here for any questions you might have. Click on the Zoom link in the caption for this video. We'd also love to have you in our Link class on Mondays, 5 p.m. in Zoom. Sundays are all about us getting together as a family through our Sunday services online. Make sure to regularly visit newlife.ph on Facebook and newlife_ph on Instagram for our updated English and Tagalog services. We want to hang out with you after service to hear about your praise reports, prayer requests, or just talk. Our Zoom rooms are open to you after every services on Sundays. Don't be shy. Let's get together by clicking on the Zoom link at the caption for this video. Welcome sa ating online Tagalog service. Kami ay nagagalak na makasama kayo sa oras na ito. Kaya naman inimbitahan namin kayo to worship with us. At kung meron man kayong notebook, o tablet o cellphone na malapit sa inyo ngayon, kunin nyo na ito para handa kayo to take down notes sa mga gandang balita na ibabahagi ni Pastor Edwin sa ating lahat. Kunin din natin ang crackers or biscuit o tinapay at syempre ang ating juice para ready po tayo sa ating communion mamaya. Huwag nyo rin kakalimutan to share this stream. Itag nyo po ang inyong mga kaibigan at huwag kayong mahiya to like, heart, mag-comment, magsabi ng mga one-liners, at syempre, to also share kung meron kayong prayer request. Dahil meron tayong mga pastors and leaders na handang manalangin para sa inyo. At ngayon, tayo na ay magbigay papuri sa Panginoon. Magandang hapon, church! Sabay-sabay tayong umawit ng papuri sa ating Panginoon. Tunay nga makapangyarihan ang pangalan mo, Jesus. Sa ngalan mo ay may kagalingan. Sa ngalan mo ay may kalakasan. Sa ngalan mo ay may kasaganaan. Jesus, patuloy ka maghari sa bawat aspeto ng aming buhay. Hallelujah! Aking mamasdan, kalawakan, hindi ko maunawahan.
Panginoon, patuloy ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa araw na ito. Tunay nga o Diyos na Ikaw ay mabuti, Ikaw ay tapat. Kaya Panginoon, tanggapin mo ang aming pagpupuri at pagsamba sa araw na ito sa ngalan mo. Purihin ka o Diyos. Pupurihin ka o Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka o Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka o Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala. Sa'yo ang aming awit, sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, kadakilaan mo, kadakilaan mo. Oh, hallelujah. O purihin ka, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa aklat ng panaghoy, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang kanyang katapatan. O purihin ka, Panginoon, karapat-dapat kang sambahin at dakilain. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang
purihin ka, Panginoon. Tunay nga po na ang iyong kalwalhatian, ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig ay laging sumasa amin. Salamat dakilang Diyos sapagkat hindi ka kailanman nagkukulang sa inyong mga anak. At salamat, Panginoon, na ngayong araw na ito ay patuloy mong pagpapalain at patuloy mong ibubuhos ang iyong biyaya sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng iyong mga anak. O purihin ka, dakilang Diyos, sambahin ka, at itaas ang iyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli, nandito tayo sa araw na ito na kung saan ay tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Ang kanyang kabutihan at ang kanyang katapatan ay laging nasa kalagitnaan natin at hindi siya kailanman nagkukulang. Kaya marapat lamang na siya'y pasalamatan at laging purihin sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ngayong araw na ito, tayo po ay darako sa salita ng Diyos. Ito pong araw na ito ay araw ng Pentecost. Ito po ang araw na kung saan ay ipinagdiriwang natin ang pagbaba ng banal na spirito noong 2,000, halos 2,000 taon na nakakaraan. At dito nagsimula ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia. Ito po ay isang pagdiriwang na kung saan ang halos 2,000 taon na rin na pinagdiriwang ng Kristyanismo. Sa araw na ito ay araw ng pagkilos at pagbibigay ng empowerment ng Holy Spirit sa kanyang mga anak. Kaya naman ating pong pagtutuunan ng ating pagbubulay-bulay at pag-aaral ng kanyang salita sa ganitong tema, ang pangako ng Ama, ang pangako ng ating Diyos na Ama. Alam niyo po, ang Pentecost, ito po ay isang pista actually na ipinag-utos ng Panginoon sa bayan ng Israelita kay Moises sa Deuteronomio Kapitulo 16, talatang 9 hanggang 11. Ang sabi rito ng Panginoon, bumilang kayo ng 7 linggo mula sa pag-uumpisa ng tag-ani. Pagkatapos ipagdiwang ninyo ang petsa ng pag-aani para parangalan ang Panginoon na inyong Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga handog na kusang loob ayon sa mga pagpapala na natanggap ninyo mula sa Panginoon ninyong Diyos. At magsaya kayo sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya, kung saan pararangalan siya, at magdiwang kayo kasama ng inyong mga anak, alipin at levita na naninirahan sa inyong bayan, mga dayuhan, mga ulila, at mga biyudang naninirahan sa inyong bayan. Ito po ang kauna-unahang kautusan na kung saan ibinigay ng Panginoon kay Moises. Pagdiriwang ng pista ng pag-aani. It's a feast of harvest. Kaya po siya Pentecost ay sapagkat 50 araw mula ng kanilang ipagdiwang ang Passover. At ito rin ang kanilang pinagdiriwang hanggang ngayon. Ang mga Israelita at ang mga Hudyo ay nagdiriwang ng tinatawag na Shavuot, o ito yung pagdiriwang ng Pentecost. Sa mga anak ng Diyos at sa Kristyanismo, ito rin po ay pagdiriwang ng pagbuhos ng banal na spirito. Matatagpuan natin yan sa Gawa Kapitulo 1, Gawa Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4. Ang sabi roon, pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, nagtipon ng lahat ng mananampalataya sa isang bahay. At habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay sa kanilang pinagtitipunan. Pagkatapos ay nakita nila ang ningas na apoy na parang mga dila na kumakalat o kumalat at dumapos sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na spirito at nakapagsalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan. Ang banal na spirito ang siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang magsalita ng ganon. Kaya naman ang araw ng Pentecostes ay araw ng pagbuhos ng
banal na spirito. Alam niyo po, ang banal na spirito ay ipinangako ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga mananampalataya. Ipinangako ito upang malaman ng sangkatauhan ang mensahe ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoon. Sa Lucas Kapitulo 24, talatang 44 hanggang 49 or 49, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangan maghirap at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Ang banal na spirito ay pangako ng Ama. Ipinangako ito para sa atin at ito ay dapat na tanggapin natin. At ito rin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga disipulo pagkatapos siyang mabuhay na maguli. At bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Hintayin niyo yan sa Jerusalem. At ito ay ibibigay sa inyo at ipagkakaloob sa inyo ang kapangyarihang mula sa langit. Kaya naman ang mga disipulo ay nanatili sa Jerusalem at hinintay ang pagbuhos ng banal na spirito. Ano nga ba ang tulong o gawain ng banal na spirito na kailangan nating tanggapin at kailangan tanggapin ng iglesia nung panahon na iyon? Ano ang mga gawain ng banal na spirito na kailangan nating maranasan? Mga kapatid, sa Juan Kapitulo 16, doon inilahad ng ating Panginoong Hesus ang gawain ng banal na spirito na kailangan natin. At tingnan natin sa Juan Kapitulo 16, ito rin po ay mga pananalita ng ating Panginoong Hesus bago siya ipako doon sa krus. At kanyang ipinaliwanag sa kanila na kailangan nila ang tulong ng banal na spirito. Hindi niya sila iiwanan na kung saan sila ay nag-iisa lamang, kundi magpapadala siya ng katulad niya na makakasama nila. Basahin natin sa chapter 16, verse 5 ng Gospel of John. Ngunit ngayon pupunta na ako sa nagsugo sa akin, at wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. Ngayon, sinabi ko na sa inyo, lubha naman kayong nalungkot. Subalit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang tagapagtanggol kung hindi kayo o kung hindi ako aalis. Ngunit kung wala na ako, isusugo ko siya sa inyo. Ang unang gawain ng banal na spirito ay isang tagapagtanggol. Ito po ang pagpapakilala ng ating Panginoong Hesus sa mga disipulo. Sabi niya, kinakailangan akong umalis at ito'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito ang tagapagtanggol. Alam niyo po sa orihinal na lingwahe ng Griego, ang salitang tagapagtanggol ay parakletos. Parakletos. At marami pong ibig sabihin at malawak ang ibig sabihin ng parakletos. Ito po ay hindi kayang ma-translate at hindi kaya itong mabasa sa Tagalog o kaya sa English. Sa English po ang translation ay comforter. Ngunit yun po ay limitado. Ang parakletos po ay malawak. Sa pag-translate naman sa Tagalog, siya ay tagapagtanggol. Ngunit yun po ay limitado rin. Kasama yon, pero limitado siya. Kaya naman, sa Amplified Version,
inilagay lahat ang ibig sabihin ng salitang tagapagtanggol or comforter. John chapter 16 verse 7. Sabi niya rito, the comforter, the counselor, helper, advocate, intercessor, strengthener, standby will not come to you into close fellowship with you, but if I go away, I will send him to you. Ang dami pong ibig sabihin ng salitang parakletos. Siya ang magbibigay ng comfort sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Siya ang counselor natin. Siya ang tagapagpayo natin. Siya ang tagatulong natin. Siya ang advocate natin. Pag sinabi mong advocate, ito po'y parang isang abogado na kung saan ikaw ay may kaso at hindi mo kayang ipaglaban ang iyong kaso kung walang abogado or attorney. Ang Banal na Espiritu ay abogado natin. At lagi niya itong sinasabi sa kaaway natin, tayo ay pinatawad na at tayo ay malaya na. Siya ay abogado, siya ay advocate, siya ay intercessor, siya ay nananalangin para sa atin, siya ay strengthener, siyang nagpapalakas sa atin, siya ay standby, laging nandyan kung kailangan natin ng tulong. Laging nakalaan ang kanyang kalakasan kung kailangan natin ang tulong. Yan po ang unang gawain ng Banal na Espiritu na kailangan natin. Kailangan natin na siya ang laging umantabay sa atin sa lahat ng panahon. Ang pangalawang gawain ng Banal na Espiritu, siya ay tagapagpaliwanag patungkol sa kasalanan at sa mga makasalanan. Juan Kapitulo 16, talatang 9 hanggang 11. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga taga-sanlibutan na mali ang pagkakilala nila tungkol sa kasalanan, tungkol sa pagiging matuwid, at tungkol sa paghatol ng Diyos. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Mali sila tungkol sa pagiging matuwid sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita. At tungkol sa paghatol ng Diyos sapagkat hinatulan na ang pinuno ng mundong ito. So ang pangalawang gawain ng Banal na Espiritu ay ang pagkilos niya sa mga taong hindi nananampalataya. Ipinapaliwanag niya sa kanila na sila ay makasalanan. At ang kanilang kasalanan ay mapapatawad lamang kung sila ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kikilos ang Banal na Espiritu upang sila ay magkaroon ng pagkauhaw sa tunay na Diyos. Hahanapin nila ang kapunuan na hindi nila makita sa mundo. Magtatanong sila kung ano nga ba ang kasagutan sa kabigatan na kanilang daladala ngayon. At kapag kumilos ang Banal na Espiritu, doon nakikita ang pagbabago ng isang tao at ang paghanap sa Panginoong Hesus. Kaya naman kapag kayo ay nangangaral ng salita ng Diyos sa mga hindi mananampalataya, pagtiwalaan ninyo na ang Banal na Espiritu ang kumilos sa kanila. Pangatlong gawain ng Banal na Espiritu, siya ay tagapagpahayag ng katotohanan. Juan Kapitulo 16, talatang 12 hanggang 15, ang sabi ron, marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Ngunit, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay sa akin. Kaya ako sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipapahayag niya ito sa inyo. Ang Banal na Espiritu ang tutulong sa atin upang maunawaan natin ang kanyang mga salita. Ang pag-unawa sa kanyang mga salita ay sa pamamagitan ng kapahayagan ng Banal na Espiritu at hindi sa iyong sariling talino. Kaya naman kailangan mo ang Banal na Espiritu upang maunawaan mo ang katotohanan na ipinapahayag ng salita ng Diyos. At ikaw ay maniniwala mula sa katotohanan ito ng kapahayagan at hindi sa kung anumang kaisipan sa iyong paligid o sa mundo. Magbibigay din siya ng kaunawaan sa iyong kinabukasan kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Kaya naman ang sabi ng ating Panginoong Hesus,
Hayaan nyo ang Banal na Espiritu ang magbigay sa inyo ng pagkaunawa, sapagkat marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi nyo pa ito maunawaan ngayon. Ganun nga po ang katatayuan ng mga disipulo noon. Hindi nila maintindihan ang pagkilos ng Diyos. Ngunit nung bumaba ang Banal na Espiritu, nakita nila ang kaliwanagan, nakapagsulat sila ng mga aklat na kung saan ay siyang pinagbabasihan natin ngayon ng salita ng Diyos. Si Apostol Pedro, si Apostol Pablo, si Apostol Juan sa aklat ng kapahayagan. At ito ay ipinapahayag ang mga darating na panahon. Yan ang gawain ng Banal na Espiritu. At sa iyong personal na buhay, magbibigay siya sa iyo ng kapahayagan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Siya ang Espiritu ng katalinuhan at karunungan. Kung babasahin natin sa Isaiah Kapitulo 11, talatang 1 hanggang 3, ang sabi rito, ang maharlikang angkan ni David ay parang punong pinutol, pero kung papaanong ang tuod ay nagkakaroon ng usbong, darating din ng isang bagong hari mula sa angkan ni David. Mananatili sa kanya ang Espiritu ng Panginoon at magbibigay ito sa kanya ng karunungan, pangunawa, kakayahan sa pagpaplano, kapangyarihan, kaalaman, at takot sa Panginoon. Magiging kagalakan niya ang pagsunod sa Panginoon. Hindi siya mamumuno at hahatol batay lang sa kanyang nakita o narinig sa iba. Ang Banal na Espiritu po ay Espiritu ng karunungan. Kung kailangan mo ng karunungan, siya ang magbibigay sa iyo. Kung kailangan mo ng pangunawa, siya ang maggagawad sa iyo. Kung kailangan mo ng kaalaman, siya ang magtuturo sa iyo. Kung kailangan mo ng kakayanan upang magplano, lalo na po sa mga nangyayari ngayon sa paligid natin, ano na ang ating gagawin? Anong plano na ang ating babalangkasin at susundan natin? Ano ang dapat kong gawin ngayon sa aking business? Ano na ang mangyayari sa kinabukasan ng aking mga anak at pamilya? Mga kapatid, ang Banal na Espiritu ang magtuturo sa iyo. Higit sa lahat, ang Banal na Espiritu ang magsasabi sa iyo, pumayapa ka. Ang Diyos ang bahala at bibigyan ka ng katalinuhan sa iyong pagpaplano. Ang Banal na Espiritu ang naggagawad niyan. Isa pang gawain ng Banal na Espiritu, siya ang kapangyarihang galing sa langit. Kapangyarihan galing sa langit. Sa mga gawa, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 8, ang sabi po rito, nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag niyo na po ba muli ang kaharian ng Israel? At sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Dito po ay sinabi ng ating Panginoong Yesus, tatanggapin nila ang kapangyarihan na mula sa langit. Ano itong kapangyarihan ito? Ito ay kapangyarihan upang maging saksi at pagpapatunay sa Ebanghelyo at sa magandang balita ng ating Panginoong Yesus. Na habang sila ay nangangaral ng salita ng Diyos, susunod sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos at magkakaroon sila ng ministeryo ng pagpapagaling, mga signs and wonders, mga bagay na supernatural at hindi ito kailanman nagagawa ng tao. Ang kapangyarihang ito ang siyang gagabay sa kanila, sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos at sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Kapangyarihang galing sa langit. Sa mga gawa, Kapitulo 10, talatang 38, ang sabi roon, kilala ninyo si Jesus na taga Nazaret at alam din ninyo kung paanong pinili siya ng Diyos at kung paanong pinuspos ng Espiritu Santo ng kapangyarihan. Alam din ninyo na saan man siya magpunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Ang Banal na Espiritu ang siyang naggawad o gumabay sa ating Panginoong Yesus at siyang kumilos
upang nang sa ganon ay magkaroon ng kapangyarihan ang ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Siya ang ehemplo ng pagkilos ng Banal na Espiritu dito sa lupa. Nais ko pong bigyang diin na ang ating Panginoong Hesus, bagamat siya Diyos, siya ay nagkatawang tao. At nung siya ay nagministeryo dito sa lupa, siya ay kumilos at nagministeryo bilang isang tao. At ang kapangyarihan na kanyang ginagamit, nagpapagaling, bumubuhay ng patay, nagpapakain ng 5,000 mga tao, naglalakad sa ibabaw ng tubig. Ang mga kapangyarihang ito ay kapangyarihan na nanggagaling sa banal na Espiritu. Kaya naman ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 14, ang sabi niya, magagawa rin nyo rin itong ginagawa ko at higit pa. Kung siya ay gumawa ng ganun na siya ay Diyos, hindi kailanman natin magagaya ang ating Panginoong Hesus. Pero dahil siya ay gumawa bilang isang tao, at ito ay pagkilos ng Banal na Espiritu, tayo rin ay kikilos ayon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya naman kailangan mo ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang nang sa ganoon ay makapag-ministeryo ka at magamit ka ng Panginoon para sa kanyang kaharian. Kaya naman ang mga disipulo ay sila'y naghintay sa Jerusalem. Sa mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4, doon bumuhos ang Banal na Espiritu sa araw ng Pentecostes. Alam niyo po, hindi aksidente ito. Hindi po aksidente ng Banal na Espiritu ay bumuhos sa araw na ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang Pentecostes. Sapagkat ang Pentecostes o ang araw o pista ng pag-ani na kanyang ipinag-utos sa mga Israelita ay isang propesiya ng pag-ani ng kaluluwa ng maraming tao sa mga panahon na susunod. At yun nga po ang nangyari. Nagkatipon sila sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit at tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. At sila ay patuloy na nagpuri sa Panginoon at ang iba't ibang wikang ito ay ipinagkaloob ng Banal na Espiritu. At dahil dito, ang mga tao ay namangha. At ang mga taong ito, kapansin-pansin, ang sabi doon sa verse 5, ng panahon ding yun, doon sa Jerusalem, ay may mga relihiyosong Hudyo na nanggaling sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pagkarinig nila sa ugong na yon, nagmadali silang pumunta sa pinagtitipunan ng mga mananampalataya at namangha sila dahil narinig nilang nagsasalita ang mga mananampalataya ng kani-kanilang wika. Sabi nila, aba, hindi ba't mga taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita ng sarili nating wika? Ang iba sa atin ay mga taga Parsia, Media at Elam. Mayroon ding mga taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Ang iba ay taga Phrygia, Pamphylia, Ehipto at mula sa lugar na sakop ng Libya na malapit sa Cyrene. Meron ding mga taga Roma, mga Hudyo, at mga Hudyong nanghikayat o nahikayat sa relihiyon ng mga Hudyo. Ang iba ay mula sa Crete at Arabia. Ano pong ibig sabihin nito? Nung bumuhos ang Banal na Espiritu, iba't ibang bansa ang naroroon. Yun po ang naisin ng Banal na Espiritu at yun ang naisin ng Ama. Ibinuhos niya ang Banal na Espiritu upang nang sa ganon ang magandang balita ay maipahayag sa lahat ng tao at sa lahat ng bansa. Na magkakaroon ng revival at awakening ang bawat bansa. At magkakaroon sila ng pagkakataong marinig ang ebanghelyo ng salita ng Diyos. At sila'y tatanggap at sila'y mananampalataya. Ang pagkilos ng Banal na Espiritu ay pagkilos ng revival. Ang pagkilos ng pag-ani, pagkilos ng awakening. Kaya naman naniniwala tayo na ngayong henerasyong ito, ganun din ang ginagawa ng Banal na Espiritu. Siya'y kumikilos
Siya'y nagkakaroon ng pag-ani sa mga kaluluwa. At ako'y naniniwala na ang pagbuhos ng Banal na Espiritu ay hindi lang naganap noong unang siglo ng Kristyanismo. Ito'y patuloy na nagaganap sa lahat ng henerasyon. Ito'y patuloy na kumikilos sa bawat henerasyon. At ibig sabihin, siya'y kumikilos ng malakas at malawak ngayong mga panahong ito. Ang sabi po sa Gawa Kapitulo 2, talatang 37 hanggang 42, sapagkat nangaral na si Pedro na dating tameme, hindi makapagpangaral, takot na takot, pero nung siya'y nakaranas ng pagkilos ng Banal na Espiritu, bigla siyang nangaral sa mga tao. At ipinangaral niya ang tungkol sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang pagkabuhay na maguli at ang pagpapatawad sa lahat ng kasalanan. At sa kanyang pangangaral, sabi po sa Gawa Kapitulo 2, talatang 37, nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig nila ito. Kaya tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? At sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo ay patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa balayo, sa bawat taong tatawagin ang Panginoong Jesus o ang Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 tao sa araw na iyon. Alam ko na ang Diyos ay kumikilos ngayong panahon din natin. Ito rin ang ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu ng panahon ng unang Kristyanismo, ng unang siglo ng Kristyanismo. Ang pag-ani ng kaluluwa. At ito ay magkakaroon lamang ng kasiguraduhan kung ang tao ay makakapakinig ng kanyang salita. Kung ang tao ay mananampalataya sa kanyang mga salita. Kaya naman, kayong lahat ng nakikinig at nanonood dito ngayon, nais ko ring tanungin sa iyo, nais mo bang tanggapin ang pangako ng Ama na siyang nagbigay ng kapangyarihan, na siyang magtatanggol sa iyo, na siyang magbibigay sa iyo ng karunungan? Nais mo ba siyang tanggapin ngayon? Ang sabi po sa Juan Kapitulo 7, talatang 37 hanggang 39, nang dumating ang huli at pinakamahalagang araw ng pista, tumayo si Jesus at sinabi ng malakas, ang sino mang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan na dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay mula sa puso na sumasampalataya sa akin. Ang tubig na tinutukoy ni Jesus ay ang Banal na Espiritu na malapit nang tanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Hindi pa na ipagkakalob ang Banal na Espiritu ng panahong yon dahil hindi pa nakakabalik sa langit si Jesus. Sabi ng Panginoon, ang sino mang nauuhaw ay tumanggap sa akin, manampalataya sa akin at bibigyan ko siya ng tubig. At ang tubig na ito ay dadaloy mula sa kanyang puso. Kaibigan, kung nais mo na tanggapin ang pangako at regalo ng Ama, ang sabi ni Apostol Pedro nung siya'y nangangaral, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan, manampalataya at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu. Sapagkat ang pangakong ito ay para sa inyo at para sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa balayo at sa bawat taong tatawagin ang ating Panginoong Diyos. Kung tatawagin mo ang Panginoong Diyos, siya ay papasok sa iyo. Kung tatanggapin mo ang ating Panginoong Hesus, ipagkakaloob sa iyo ang pangako ng Ama. Kung ikaw yon, kaibigan, pwede kitang samahan sa panalangin. Sumunod ka lang sa panalangin ito at gawin mong personal na panalangin mo.
At siya anyayahan mo sa iyong puso at ipagkakalob sa iyo ang pangako ng Ama na ang pangako ito ay banal na Espiritu. Sumunod ka sa akin sa panalangin. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayahan kita na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. At mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa inyo. Tinatanggap ko ang iyong kaligtasan at ang iyong kapatawaran. At gayon din, Panginoon, nais kong tanggapin ang pangako mo sa akin, ang banal na Espiritu. Banal na Espiritu, bautismuhan mo po ako. Tinatanggap kita ngayon. Ikaw ang kapangyarihang galing sa langit. Mula ngayong araw na ito, mararanasan ko ang iyong katalinuhan at ang iyong kapangyarihan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako sa akin. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ito po ay inyong ginawa ng taos-puso at taimtim, nais po namin kayong makilala at nais po namin kayong kumonekta sa amin. Meron pong mga link na pwede niyong puntahan upang nang sa ganon, may makausap po kayo. At nais po namin kayong gabayan sa simulain ng inyong paglalakbay. At sa lahat ng mga mananampalataya, ating naisin ng pagkilos ng Banal na Espiritu sa kanyang pagbuhos nung unang siglo sa Kristyanismo. Ganon din ang kanyang ginagawa sa henerasyon natin ngayon. Tayo ay maghanda, tayo ay sumunod, tayo ay magkaroon ng pagkauhaw sa presensya ng Panginoon at sa pagkilos ng Banal na Espiritu. At ating mararanasan ang revival at awakening na hindi pa natin nakikita sa kasaysayan ng sangkatauhan. Naway napagpala po kayo sa mensaheng ito at naway lumakad tayo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat, Pastor Edwin, sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Alam ko po na marami ang na-encourage at na-bless sa atin dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Sa oras naman na ito, tayo ay dadako sa communion bilang pag-alala at pag-celebrate ng kabutihan ng Panginoon. Sa sitwasyon natin, so anumang sitwasyon sa buhay, napakahalaga ang mga bagay na naaalala natin. Dahil maaring ito ay magbigay ng solusyon or distraction. Maaring ito ay magbigay ng encouragement or discouragement. Mga bagay na naalala natin ay maaring magbigay ng kagalakan o kalungkutan. Maaring magbigay ng kapayapaan o maaring magbigay ng kaguluhan. Maaring magbigay ng pananampalataya o kaya magbigay ng takot. Kaya ang Panginoong Hesus, siya ay gumawa ng paraan. Dahil tapat ang Panginoon, hindi lang siya nagbigay ng pangako, ngunit gumawa siya ng paraan para maalala natin ang kabutihan niya, ang pangako niya, maalala natin siya. Dahil alam ko po, sigurado na pag ang Diyos, ang Panginoong Hesus ang naalala natin, siya ay solusyon. Sa gitna ng kalungkutan siya ang ating kalakasan. Sa gitna ng kaguluhan siya ang ating kapayapaan. Sa gitna ng sakit siya ang ating kagalingan. Sa gitna ng kakulangan siya ay ating provision. So, alam ko may handa kayong communion. So, kunin niyo po at sabay-sabay tayong mag-celebrate, mag-partake bilang pag-alala sa ating Panginoon, ang kanyang kabutihan, kanyang pangako. Bago natin partake ang ating communion, tayo magpasalamat sa Panginoon. Salamat, Panginoon, na kayo ang gumawa ng paraan para namin maalala ang iyong pangako. Alala namin kayo, aming Panginoon, na aming tagapagligtas. Ang solusyon ng bawat problema, kayo ang aming kapayapaan sa gitnang kaguluhan. Kayo ang aming provision, Lord God, sa anumang kakulangan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong katawan na nadurog para sa aming kagalingan. Salamat sa dugo na dumaloy para sa aming mga kasalanan, na kami ay magkaroon ng kapatawaran, kami ay magkaroon ng matuwid na buhay. At salamat, Panginoon, sa iyong dugo, nagkaroon kami ng bagong tipan.
Alam po namin na ito ay mas mabuti kaysa luma. At alam namin na ang biyaya nyo ay siguradong dadaloy sa aming buhay dahil sa iyong ginawa sa amin. Salamat, Panginoon. Patuloy ka naming sinasamba. Patuloy ka naming pinupuri sa lahat ng iyong ginawa. At sino ka sa aming buhay, Panginoon. In Jesus' name. Amen. So let's partake this with celebration in remembrance of Jesus. And with the cup. Amen. Huwag muna kayong aalis. We have some announcement para sa inyo, para kayo ay magabayan sa mga schedule natin. God bless you all. Maraming salamat, Pastor Edwin, sa ibinahagi niyong salita sa amin ngayong oras na ito. For sure, Church, marami kayong naisulat na magagandang verses at one-liners na ma-apply natin sa ating buhay. At syempre, maraming salamat kay Pastor Paul for leading us in communion. Ngayon, Church, parati nating sinasabi that we do life together. So kung ikaw ay nanalangin na tanggapin si Jesus sa unang pagkakataon, we want to get to know you more. Huwag kayong mahiya to send us a message through Facebook or Instagram, o kaya naman ay i-click nyo ang Zoom link na available sa comment section ngayong oras na ito. At para makilala namin kayo ng husto, iniimbitahan namin kayo sa aming link classes na nagaganap tuwing Lunes, alas 5 ng hapon. At syempre, huwag nyo kalimutan to follow us on social media through Facebook at newlife.ph, Instagram, newlife_ph, at syempre sa ating YouTube channel, pwede kayong mag-subscribe sa New Life Media PH. Alam nyo ba, we are blessed as a church dahil ang bawat henerasyon ay merong pagkakataon to know God in so many ways. Kahit na tayo ay naka-lockdown, marami tayong opportunities na makapakinig ng kanyang salita through Little Legends, Kingdom Shakers, Generation Uprising, Teen Encounter, Friday Night Live, Youth Collective, Crossroads, and so many more. Kaya naman, Church, imbitahan nyo rin ang inyong mga kaibigan kung meron tayong mga online gatherings o services. At sa puntong ito, we want to encourage you, Church, as we give. Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 10, ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. What a wonderful news, Church! In the middle of being locked down, in the middle of this pandemic, maaari pa rin tayong magbigay dahil alam natin na ang ating mga binhi ay galing sa Diyos. Siya din ang nagbibigay ng increase or multiplication, at siya din ang nagbibigay sa atin ng kalakasan or empowerment para makapagbigay sa church at sa mga tao sa paligid natin. So maraming salamat po sa inyong generosity sa oras na ito. Narito ang iba't ibang pamamaraan upang kayo'y makapagbigay. Pumunta sa aming website at newlife.ph/alabang/give. Maaari ring i-download ang This New Life app at i-click ang Give. Kung kayo'y nasa Facebook ng New Life, maaaring sa mobile or sa desktop, i-click lamang ang Learn More. Kung kayo naman ay may GCash app, iscan ang aming QR code. Kung nais nyo namang magbigay sa paraan ng online bank transfer, narito ang aming mga bank details. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming tinanggap ngayong araw na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na naway ang iyong mga anak na nakapakinig at nakapanood ng mensaheng ito ay kanilang malakaran ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa kanilang buhay. Dalangin ko, Banal na Espiritu, na kumilos ka sa bawat pamilya, sa bawat mananampalataya, at hayaan nyo na ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang patuloy na maghari sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang buhay. At Panginoon, pagpalain nyo po ang inyong mga anak sa pamagitan ng paggawad ng mga salitang ito mula sa Book of Jude. At ngayon, purihin natin ang Diyos
Siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po for joining us sa ating online Tagalog service stream. Ngayon naman, iniimbitahan namin kayo sa aming healing room at Zoom room. Meron po tayong mga pastors and leaders waiting just for you para mas makilala namin kayo ng husto at mapanalangin namin kayo kung meron man kayong prayer requests. So again, thank you, church, and we're hoping to see you next week. This week at New Life Online. Let's start our day together in prayer. Set your alarm for 9 a.m. Monday to Saturday for Link Up. New Life pastors and leaders will lead us into prayer via newlife.ph on Facebook and New Life Media PH on YouTube. Check out our free life classes every week. Link, Immerse, Flourish, and Empower classes happen from Monday till Thursday at 5 p.m. via Zoom. Share the good news and invite someone to class. Dress up or dress down. Just make sure you're tuned in to Lockdown Live from Monday to Wednesday at 7 p.m. for some casual conversations with our senior pastors, Paul and Shadi Chase. And guess who's coming back this Tuesday? That's right, Pastors Mark and Janet Berzee will be back to speak on Revival. Lockdown Live, hosted by Pastor Stephen Chase. Simulcast on newlife.ph on Facebook and New Life Media PH on YouTube. Let's bookend our weekdays with talks on revelations and relationships with Pastors Giselle and Mylene Evangelista and some very special guests. Mondays and Fridays, 12:30 p.m. on IG Live. So make sure you're following us on Instagram via newlife_PH. Let's dive deeper and learn to divide the Word of God every Wednesdays at 10 a.m. with Pastor Shadi Chase. Word at 10. Simulcast over newlife.ph on Facebook and New Life Media PH on YouTube. Make sure to invite your 5 and let's word up. Thursdays to Saturdays are for our 8 a.m. morning devotional on newlife.ph on Facebook. Best enjoyed with a cup of coffee and your family and friends. Have you just accepted Jesus as your Lord and Savior? Congratulations and welcome to your new life. We are here for any questions you might have. Click on the Zoom link in the caption for this video. We'd also love to have you in our link class on Mondays, 5 p.m. in Zoom. Sundays are all about us getting together as a family through our Sunday services online. Make sure to regularly visit newlife.ph on Facebook and newlife_PH on Instagram for our updated English and Tagalog services. We want to hang out with you after service to hear about your praise reports, prayer requests, or just talk. Our Zoom rooms are open to you after every services on Sundays. Don't be shy. Let's get together by clicking on the Zoom link at the caption for this video. We continue to advance together as a church, and we will continue to make Jesus known. See you online this week.